Inihandog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global. Isang mapagpalang pagbati po at welcome na naman sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo dito pa rin sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin natin ang Global na Tayo team mula po sa ating production side. Ang ating executive producer, walang iba kundi si Ms. Stephanie Vicente. Kasama pa rin si Ms. Drizzle Nanyong. Sa Master Control, si Ms. Susan Aizon. Sa Wirecast, si JP. Ang ating pong mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service ay maaari po niyong subaybayan live sa pamamagitan nating Facebook Broadcast Live sa inyong mga Facebook browser. I-type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun din sa ating YouTube channel, sa inyong pong YouTube browser, i-type lamang Radyo Pilipinas World Service. And of course, sa iba't ibang panig ng mundo, gamit ang ating shortwave broadcast sa pamamagitan ng ating mga shortwave transmitters, sa tulong naman po yan ng Voice of America. And of course, hindi po magpapahuli dyan ang ating live audio streaming. Sa inyo pong mga cellphones, Android man yan or iPhone, i-download nyo lamang ang ating PBS eBox Radio app sa inyong mga cellphone. Ayan. So, kamusta na po kayo? Simula na naman po ito ng 5 araw natin pagsasama sa Himpapawid. Maghahatid pa rin kami ng mga balita, impormasyon, mga panayam at mga kaganapan dito sa inyong inang bayan para maihatid namin sa inyong mga overseas Filipino workers, maging sa ating mga Filipino diaspora sa iba't ibang panig ng mundo. Gayun na rin para makapaghatid po ng mga mahalagang kaganapan at balita dito sa loob ng ating inang bayan. Alright, muli po ako yung lingkod, Ray Sampang. Kamusta na po yung mga nakaranas ng mga matitinding pag-ulan sanhi ng habagat na dulot ng bagyong Inday. Bagyong Inday. So, I hope yung pong ating mga kababayan dito sa may bahagi ng Mindanao, nakararating po sa inyo ang mga dapat na tulong o assistance ng mga local government units, ng provincial government po ninyo, maging ng national government agencies. Dito rin sa Visayas at syempre dito sa may bahagi ng eastern na Visayas at yung Mimaropa, maging dito sa Mindanao, sa Zamboanga, dito sa may Cotabato, iba't ibang maraming lugar po ang nadali ng mga matitinding pag-ulan na naging sanhi ng pagbayo, iba po landslide. At may mga naitala na pong namatay na sawi sanhi ng habagat na ito dahil nga po sa habagat dulot ng bagyong Inday. Marami po landslide. Yung iba talagang dahil sa matinding current ng baha. Kamusta rin yung ating mga kababayan dyan sa may bahagi ng Batanes? How are you dyan sa Batanes, ha? O remember, Pilipinas pa rin kayo, hindi po kayo China, ha? Yung mga taga Batanes. Pinaninindigan po ng ating pamahalaan yan. Yung Batanes is part and parcel, as always, part of history. At ngayon at magpakailanman, parte ng Batanes, parte ng Pilipinas, ang Batanes. Maski po ang mga taga Batanes, pinaninindigan nila na ang Batanes ay Pilipinas, hindi po yan China. Pero niliwanag naman po ng Chinese government, naglabas na ng pahayag ang Chinese government na sinasabi, yan ay hindi official stand ng Chinese government. Yan po ay dahil lamang sa pahayag ng kanilang mga academic scholars. So hindi ho yan ang official stand ng Chinese government. Pero sabi nga ng mga eksperto natin, hindi, maski nasabihin natin hindi yan ang official stand ng Chinese government at yan ay pahayag lamang ng kanilang mga economic scholars, hindi dapat nating pabayaan na mamayani yung ganyang naratibo mula sa kanilang mga academic scholars. Dapat yan sinushoot down kaagad, kasi baka mamaya gawan pa ng pag hindi nyo kinontra, pinabayaan yung ganyan ang laging sinasabi ng mga academic scholars ng China, baka gumawa ng iba pang paraan ng Chinese government, maniwala nga na bahagi nga ng China, ang bahagi nga ng ang Batanes nga ay China. Pero maliwanag po yan, hindi po teritoryo ng China ang Batanes. Pilipinas po yan. Period. Period. Okay? Sige, tuloy-tuloy na ho tayo dito sa ating programa. Bahagi rin ng ating programa ngayong araw na ito
tayo yung magdiriwang sapagkat itatayo na po sa Cambodia ang ika-43 Migrant Workers Office o MWO. Ano po, sa July 14. Magsisimula na po yan. Diyan po sa may Phnom Penh sa Cambodia. Okay? So makikipag-ugnayan po tayo sa ating Philippine Embassy sa Cambodia, maging sa ating Department of Migrant Workers sa pangunahan ni Secretary Hans Leo Kakdak para po dito sa very momentous occasion na ito para sa ika-43 Migrant Workers Office na dyan po sa Phnom Penh sa Cambodia. And speaking of our embassy, kasama na po natin ngayon ang ating Philippine Ambassador to Cambodia, Her Excellency Plerida Ann Camille P. Mayo. Magandang umaga po, Your Excellency Mayo. Si Ray Sampang po ito sa programang Global na Tayo. Magandang umaga po, Mr. Ray, at sa lahat ng inyong tagapakinig. Kamusta po kayo dyan? Sana po ay safe naman po lahat doon sa naging weather disturbance natin. Opo. Well, in general, medyo nakaalpas na naman po ang bayan natin dito sa matinding bagyong Inday na nagdulot ng matinding pagbaha, dulot ng habagat. Pero may mga naitala na po tayong mga, I think, 17 to 18 deaths sanhi ng habagat, landslide at pagbaha. Pero ang tutok namin ngayon for today, dahil mahalaga rin po ito, Your Excellency, sapagkat sa July 14 ay magbubukas na ang ika-43 Migrant Workers Office sa Phnom Penh sa Cambodia. So, how important is this for our embassy, lalo na sa ating mga Filipinos living and working in Cambodia, Ambassador Mayo? Ito po ang pinaka-aantay po ng ating community dito na patuloy po ang paglaki. Alam niyo po, noong 2024, ang bilang, ayon sa opisyal na datos, ang bilang ng mga Pilipino dito ay nasa 10,000 po, no? Mm-hmm. And in a span of 1 year lang po, noong 2025, ang pinakahuling datos po, pumalo na tayo ng 13,000 po, 13,000 mahigit na po ang mga manggagawang Pilipino dito sa Cambodia. So, ang pagbubukas po ng MWO ay ang daan na maging diretso po, tuwiran ang paghahanda ng serbisyo sa kanilang pangangailangan. So, nandyan po yung ating mga kontrata, ang sisigurado po, lalo na po for our part. Alam niyo po, nag-uusap tayo from years past, the past couple of years, na nagkaroon tayo ng mga issue tungkol sa surrogacy, ang issue tungkol sa mga na recruit sa scam compounds, scam operations. So ito po yung ating magiging frontline, as it were, na magsisiguro na hindi maging biktima ng illegal recruitment or ng human trafficking ang mga bagong papasok dito. At doon naman po sa nandito na maisiguro na tama ang mga terms of their employment po, no? So that is the service, the basic and essential services that we are expecting MWO to provide. Alright. Well, alam ko po kasama rin natin na Your Excellency ang Labor Attaché MWO ng Phnom Penh, si Melvin Caseda. Nasa linya rin po natin siya. Magandang morning po, Labor Attaché Caseda. Magandang umaga po, sir, at sa lahat po ng ating tagapakinig ng ating programa ngayon sa radyo. Magandang umaga po sa inyo. Alright. Labor Attaché Caseda, batay sa nabanggit ni Ambassador Mayo, so mahalaga yung pagtatayo ng ika-43 MWO office dyan sa Phnom Penh. So sa kasalukuyan po ba, Labor Attaché Caseda, ano yung pinaka main problems na kinakaharap ng ating mga Filipinos living and working dyan sa Cambodia na maa-address kagad nitong MWO office, itong 43rd MWO office? Okay. Tama po. Sa ngayon po, ito pong ating pagtatayo ng Labor Office o yung Migrant Workers Office natin sa Cambodia, dito sa Phnom Penh,
Ito po naman ay nakabase din sa ating Republic Act 11641 o yung tinatawag natin DMW Act na nag-aatas din po ang kagawaran na palawakin pa ang presensya ng ating mga serbisyo sa mga OFW, lalo na yung mga nasa distressful situation na nangangailangan po ng agarang welfare o kalinga. So, katulad po ng inyo na itanong, ilan po sa ating mga kababayan dito ay na-involve o na naging biktima ng illegal recruitment at human trafficking. So, binarapat po ng ating buting Pangulo at ang ating pong DMW Secretary na buksan na po ang MWO non-pen upang tugunan ang kanilang mga pangangailangan. So, ilan po sa mga serbisyo na makukuha nila, of course, yung pong pag-aayos ng kanilang mga salary scales, yung pong iba, lalo na po yung mga involved dito sa human trafficking, kalimitan po dito ay nagkautang-utang pa doon sa mga recruiter nila dahil nga po wala silang mga dokumento at kalimitan iniipit ang kanilang mga pasaporte. So, isa rin po sa ating tutugunan dito yung kanilang mga repatriation. So, yung pong mga nabiktima ng mga scam hubs dito ay tutulungan natin, especially doon po sa ating tinatawag na Action Fund. Ilan po sa repatriation, pati po yung reintegration nila sa pagbabalik nila sa Pilipinas at hanggang sa pag-uwi nila ay nakaagapay lang po, hindi lang po ang DMW, pati po ang OWA pagdating po sa mga regional offices natin. So meron po tayong assistance na ibinibigay sa ating mga OFW. Alright. So, kasi tulad din na nabanggit din ni Ambassador Mayo kanina, yung mga instances na talagang nalagay sa alanganin yung ating mga Filipinos living and working there, tulad yung issue ng surrogacy, yung mga nabibiktima ng human trafficking, dinadala sa mga scam hubs, and of course yung naging tension sa pagitan ng Thailand at ng Cambodia. Kinakailangan pa tumawid ng border yung ilan nating mga kababayan. So itong mga isyong to at iba pang mga isyu na maaring kaharapin pa ng ating mga OFWs o Filipinos living and working in Cambodia, kagyat ng matutugunan sa pamamagitan nitong 43rd MWO sa Phnom Penh. Tama po yan. If I may add, no, idagdag ko po ang I think yung matagal na nating katanungan, no, na maaring tugunin nila ay yung issue ng direct hire. Yun. No? Alam natin na of course kailangan ipasatupad ang polisiya tungkol sa direct hire na naglalayon lang naman na maproteksyonan ang mga lahat ng manggagawa po dito na maisiguro na tama ang kanilang sweldo, na meron silang benepisyo at may mananagot, no? Kung may mangyari po sa kanila ay may mananagot. Kung hindi man yung employer, edi yung recruiter po. At kung meron sa kasakaling hindi pagkakaunawaan o hindi pagpapasatupad ng kanilang kontrata, nandito po ang MWO para sila ay matulungan. Alright. So, ibig sabihin po, Ambassador Mayo and Labor Attaché Caseda, kapag nagtayo na po yung MWO dyan on July 14, kabilang ba sa mga services na maihahatid dito yung pagpaprovide ng shelter sa ating mga OFWs or Filipinos living and working abroad who are in distress? Tama po yun. Isa po sa tutuganan ng MWO non-pen ay yung pagbibigay sa kanila ng matutuluyan, especially itong mga distress workers natin. So sa ngayon po, meron po tayong 40 na ina-assist sa ating shelter. Ito po ay binibigyan sila ng maayos na tulugan, pahingahan, at pinoprovide po sila ng mga pangangailangan nila sa araw-araw, katulad ng pagkain, mga toiletries. So isa po ito sa papalawakin pa natin. Sinisiguro po natin na merong matatakbuhan ng ating mga kababayan sa oras na kanilang pangangailangan. So hindi na sila kinakailangang tumawid pa. Tulad nung nangyari, I'm just trying to give an example dito, ano po, Ambassador Mayo, Labor Attaché Caseda, na noong nagkaroon ng tension sa pagitan ng Thailand at Cambodia, marami tayong mga kababayan na they have to cross the border
to get to Thailand to seek shelter. Ito bang mga ganito, maa-address na ito, mawawala na ito, pwede na silang dumiretso sa ating MWO Phnom Penh at sa ating Philippine Embassy sa Cambodia? Alam niyo po dito on this side of the border, no, sa Cambodia, yung mga nagsara na mga casino, mga scam shelters po, nalikas naman po sila ng kanilang mga opisina sa ibang probinsya. At yung iba naman po ay natulungan. In fact po, meron tayong system po of assistance, ATN assistance to nationals natin. Sa bawat probinsya po, may itinalaga tayong warden sa tulong ng ating Office of Defense and Armed Forces Attaché. So may network po tayo ng mga Filipino community leaders na ayun yung first responder hanggang makarating sila sa Phnom Penh. So maayos po yung ating network at sistema ng pag-serve po ng mga distressed Filipinos. So, kamusta naman po ang coordination sa ngayon ng Department of Migrant Workers sa Philippine Embassy natin for the July 14 opening ng MWO natin sa Phnom Penh? Naku po, alam niyo po, napakalaking pasasalamat namin sa Department of Migrant Workers na sila ay magmula pa nung December, no? Kahit hindi pa po bukas ang MWO, narito na po sila, meron silang pinadala na rapid response team na tugunan po yung daan-daan nga po na sinasalo ng pasuguan ng mga distressed Filipinos. At hindi po natigil, hindi po nahinto ang araw-araw na tulong na pinapaabot nila sa ating mga kababayan na nasangkot nga po sa alanganin ng mga trabaho. So, pagdating po yung sa pinag-uusapan natin na pagbubukas na ng MWO, ito po ay pagsasatupad sa pangako po ng ating Presidente, President Bongbong Marcos, na mabuksan na nga pong MWO. It's a dream come true for us here in Cambodia, and we are very excited po to welcome Sec Kakdak tonight po, padating na ang ating butihing kalihim. At bukas natin po bubuksan in the presence of Filipino community leaders po natin. So it will be a happy day, masayang araw po bukas nitong MWO. Pero matanong ko lang po si Labor Attaché Caseda. So sa July 14 ang pagbubukas ng MWO natin diyan sa Cambodia. So mga ilang matanong ko lang, just curious lang ako. Ilang staff ang meron ng MWO Phnom Penh? At naka-house din ba kayo the same with the sa compound ng Philippine Embassy natin sa Cambodia, o separate ang housing, ang opisina ng MWO? Okay. Sa ngayon po kasi magbubukas ang Phnom Penh headed by a labor attaché. Magkakameron din po tayo ng social welfare attaché. May mga administrative staff din po na sasama sa atin upang pangalagaan ng ating shelter. At nakikipag-ugnayan na din po ang ating opisina, ang ating MWO, para naman po i-address naman po yung palakasin pa ang ating mga welfare assistance sa pamamagitan po ng pagdagdag ng additional manpower from OWA naman po. So nakikipag-ugnayan po ang DMW sa OWA sa posibilidad na magtalaga din ng mga welfare officer ang OWA. At ganun din po, sabi ko nga po, magandang opportunity ito ng pagbubukas sa 14. At upang ang ating pong mga OFW community naman dito ay mabigyan ng tamang information mga Pilipino na naririto na bukod sa mga community na very, very active dito, ay nandito na ang MWO upang sila ay gabayan, alalayan, bigyan ng tamang impormasyon, lalo na po doon sa mga alok na alam natin mapanlin lang.
Oo. So ito po yung mga tutugunan. Hopefully, umpisa pa lang po ito. Nangako naman po ang ating DMW Secretary na full support siya dito sa pagbubukas ng ating MWO Phnom Penh. So okay, it's going to be a very very important day sa July 14 for both the Philippine Embassy in Cambodia at sa DMW. Pero as early as now po, Ambassador Labor Attaché Caseda, may mga established na ba na mga communication lines, ways itong ating mga kababayan dyan sa Phnom Penh o sa Cambodia to get in touch with the MWO? Opo. Sa ngayon po, ang ating system na habang before today, meron po naman tayo mga hotlines na po. So, 24/7 hotlines kung saan mapaabot kung may emergency po, kung may mga emergency ang ating mga kababayan. Ngayon, I'm sure meron din magkakaroon ng hotline ang ating MWO. Ayan naman po ay ating SOP, no? At kung maaari ko pong idagdag lang, no, dun sa ating pinag-uusapan yung kanilang and this is just isang halimbawa, mahalagang halimbawa po ng paano tayo nagbabantay sarado sa sa issue ng human trafficking at illegal recruitment. Kami po ay talagang magiginhawaan dahil mas matututukan po yung due diligence, no po, yung background check ng mga kontrata. Dahil po, if I may share, yung mga ibang kontrata na dumadating po sa amin, syempre po dahil sa dami ng kaso ng human trafficking na hinahawakan natin, sinisiguro natin na hindi sila ma-traffic muli. No? Kasi po, meron tayong mga kontrata na binibigay sa atin na hindi natin talaga ma-approve dahil po pag kami ay nag-check na, bin-background check na namin, sometimes yung opisinang sinasabing nakasaad doon sa kanilang mga kontrata ay hindi naman totoong Okay. Alright, medyo naputol lang ang ating linya with our Philippine Embassy sa Cambodia. Nagsasalita po si Ambassador Mayo ng ating Philippine Embassy sa Cambodia. Kasama niya po si Labor Attaché MWO ng Phnom Penh, si Ginoong Melvin Caseda. So mahalaga yung binabanggit ni Ambassador Mayo dahil malaking tulong itong MWO, itong pagbubukas ng 43rd MWO office dyan sa Phnom Penh, Cambodia, lalo-lalo na sa paglaban sa human trafficking. Okay? So, mahalaga po yun. Alright? So, ika nga, yung additional manpower, yung additional capabilities ng MWO, ika nga makatutulong ng malaki. Alright, subukan natin. Balik natin ulit si Ambassador Mayo. Ambassador Mayo, maganda umaga po muli. Okay, magandang umaga po muli. Nandito po kami, narinig niyo na po kami. Opo. Yes, Your Excellency. So you were talking about the very significant or very important role ng MWO sa role ng paglaban sa human trafficking para makatulong sa ating embahada. Go ahead po, Ambassador Caseda. Opo. So ang ang aming tinututukan po ay hindi ma-recycle, no? Hindi ma-recycle yung ating mga victims kasi po tayo po ay nag-uuwi, no? And then but meron pong mga recruiter na magsusubok na hire sila ulit at kung saan sila ulit dadating. So ito po yung binabantayan namin. Hindi lamang tayo sa pagpapauwi ng ating mga biktima, kundi maisiguro din na number one, hindi sila ma-recycle na human trafficking victims. At masiguro po din, doon naman sa mga regular ang trabaho na mainam po at protektado po ang kanilang mga employment contract po, no, conditions. So what I was saying po doon, how we do this, pag kami po ay nagba-background check, minsan po nadidiscover namin na hindi totoong may opisina. Nilang opisina. So it's non-existent. We go to the address, it is not there. So yung mga ganitong mga klaseng pagpapalusot ng kanilang mga recruiter, dito pa kami talaga pantay sarado ngayon. Okay. So mahigpit po namin pinapasatupad
ang mga pulisiya na mag-protect po, no, ng ating mga manggagawang Pilipino dito sa Cambodia. Well, thank you very much for that, Ambassador Mayo. So, Ambassador Mayo, Labor Attaché Caseda, I'm giving you the floor to invite our listeners, especially yung ating mga kababayan sa Cambodia, na who will actually really benefit from this, itong pagbubukas ng 43rd MWO office sa Phnom Penh, together of course with our Philippine Embassy sa Cambodia, para malaman po nila na narito na ang additional na tulong, assistance from DMW, kasama ang ating Philippine Embassy para po sa kanilang kapakanan. Go ahead po, Ambassador Mayo and Labor Attaché Caseda. Opo. Ini-invite po namin lahat ng ating mga OFWs, lahat ng ating mga OFW community leaders sa atin pong nalalapit na pagbubukas ng MWO Phnom Penh. Ang ating pong opisina ay matatagpuan sa House number 12, Street 41, Sangkaton Basaak, Kan Chamkar, pagbubukas ng MWO Phnom Penh. Ang ating pong opisina ay matatagpuan sa House number 12, Street 41, Sangkaton Basaak, Kan Chamkar, pagbubukas ng MWO at Phnom Penh. Ang po namin ang opisina ay matatagpuan sa House number 12, Street 41. Siguraduhin na inyong mga employer ay lehitimo, maayos sa mga dokumento, at mabigyan po kayo ng karampatang naaayon sa inyong kontrata, kung maipatupad lahat ng nakasaad sa kontrata, at mabigyan kayo ng maayos na trabaho, at mailapit pa lalo ang serbisyo pagdating naman sa mga welfare o legal assistance. Makakaasa po kayo na ang MWO Phnom Penh ay tutugon sa lahat ng pangangailangan ng ating mga kababayan dito sa Cambodia. Ambassador Mayo? Ng akin naman po, aming lubos na pinapasalamatan ang ating DMW na sa pamumuno ni Secretary Kakdak sa kanilang pakikipagtulungan upang mabuksan na nga po ang MWO na matagal na pong inaabangan ng ating mga kababayan. At sinisiguro po namin kami sa embahada, kasi ito na po ang tinatawag na one country team na po, na attached service ang ating MWO, na magiging very close ang aming pakikipagtulungan. Magiging malakas po ang aming pakikipagtulungan at pag-coordinate po ng ating mga systems, ng ating mga proseso, nung mailatag po at maserbisyuhan ng maigi lahat po ng ating kababayan dito sa Cambodia. With that, Your Excellency Plerida Ann Camille P. Mayo, ang ating Philippine Ambassador to Cambodia, and si Ginoong of course sa ating Labor Attaché, ang ating pong Labor Attaché na MW, Ginoong Melvin Caseda. Maraming salamat po sa oras sa pinagkaloob niyo sa amin, and we wish you all the best, and sa pagbubukas ng ika-43 MW office diyan po sa Phnom Penh, Cambodia. Thank you very much po, Ambassador Mayo and the Labor Attaché Caseda. Salamat po. Magandang umaga sa lahat. Thank you very much. Okay. All right. Good news 'yan, ha. Good news para sa ating mga kababayang Filipinos living and working in Cambodia, sapagkat sa July 14 magsisimula na ang operation ng Migrant Workers Office diyan po sa Phnom Penh. Katuwang, of course, ang ating Philippine Embassy sa Cambodia. So, maraming matutugunan na mga issue, suliranin itong ating MW Office, katuwang ang ating Philippine Embassy sa Cambodia, para sa proteksyon, kapakanan ng ating mga OFWs. Lalong-lalo na yung mga kababayan natin na gustong magtrabaho sa Cambodia. Pero mag-ingat kayo, sapagkat sabi nga ni Ambassador Mayo at ni Labor Attaché Caseda, may mga nabibiktima po kasi ng human trafficking. At maraming mga kaso ng human trafficking ang napupunta sa Cambodia. Okay? At yung dinadala sa mga scam hub, yung iba, yung may issue nga, di ba, ng surrogacy, yung mga kababayan nating Pilipina
na nabibiktima ng human trafficking tapos ginagawang surrogate mother, di ba? Yung namang latest na nangyari na yung tension sa pagitan ng Cambodia at ng Thailand, nag-crossover pa ng boundary yung ating mga kababayan na naapektuhan nung tension na yon, border tension sa pagitan ng Thailand at Cambodia. Nag-crossover pa sila para makapunta lang sa Thailand para maasikaso o mabigyan ng seguridad dahil wala ngang MW office noon sa Phnom Penh. Pero ngayon, meron na po sa July 14, magkakaroon na ng MW office sa Phnom Penh. At yan ang isa lang yan sa maraming tutugunan na mga suliranin problema na maaring kaharapin ng ating mga OFWs sa Cambodia. So, we wish congratulations sa Philippine Embassy natin sa Cambodia and of course sa ating DMW at sa ating Labor Attaché sa Phnom Penh. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala. May dalawang mukha ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango. So sir, yung farm niya, doon na kami bumibili. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD. Na-conceptualize na ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas baba rin ang gastos for the consumers. Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya. Ngayon, mas makakain na talaga kami ng 3 beses sa isang araw. Kanin na. May ulam na sir, may protein na tayo eh. Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo, ang dami ninyong pinapakain. Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan. Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino, tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan. Mabigat ng konti. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam nyo ba, sa mga PhilHealth covered cases, mayroon ng zero balance billing o no balance billing. Paano ito gumagana? Simple lang. Magpa-admit sa ward ng DOH accredited hospital. Ipakita ang PhilHealth ID o MDR, pati na rin ang government issued ID at admission documents. Dumiretso sa PhilHealth Help Desk para sa verification at processing. At paglabas mo ng ospital, covered na ng PhilHealth ang room and board, doctor's fees, lab tests, operating room, at gamot mula sa pharmacy. Layunin nito ay mas pantay, abot kaya, at tuloy-tuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Subaybay sa programang Global na Tayo, dito pa rin sa Himpilang Radyo, Pilipinas World Service at ako pa rin po inyong lingkod, Ray Sampang. Okay, kami po ay inyo na susubaybayan sa pamamagitan nating Facebook Broadcast Live sa inyo po mga Facebook browser. I-type lamang Radyo Pilipinas World Service. Ganyan din sa ating YouTube channel. Sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. At sa iba't ibang panig ng mundo, gamit ang ating shortwave broadcast through the facilities of ngayong shortwave facilities ng Voice of America. Kasama pa rin natin sa ating production side, ang ating executive producer, Ms. Stephanie Vicente, together with Ms. Drizzle Nanyong. Sa Master Control, si Ms. Susan Aizon, and of course sa Wirecast, si JP. Yan. So kanina nakapanayan po natin ang ating Philippine Embassy sa Cambodia
sa pangunguna po ng ating Philippine Ambassador, Her Excellency Florida Ann Camille P. Mayo, together with our Labor Attaché, MWO sa Phnom Penh, Ginoong Melvin Caseda. And of course, bago tayo dumako sa iba pang panayam ngayong umagang ito, tanggapin muna natin ang balita mula kay J. Mark Dagala, resulta ng investigasyon hinggil sa pagkamatay ng isang estudyante na sumalang sa deworming activity sa Cavite, inilabas na ng DepEd. Ang buong detalye mula kay J. Mark Dagala. Manong Ray, lumalabas sa initial na findings na infection na nagresulta sa septic shock ang ikinasawi ng grade 4 student na sumalang sa deworming activities sa isang paaralan sa Cavite. Ito'y ayon mismo sa pahayag ng Department of Education. Sa kanilang pahayag, kanilang sinabi na Hulyo 2 nang gawin ang deworming activity ng may koordinasyon naman sa City Health Office. Matapos ang deworming activity, may ilang mga estudyante na sumama ang pakiramdam kasama ang biktima na ospital at nakaranas ng pagsusuka at nasawi noong Hulyo 3. Sa ngayon ay gumugulong na ang investigasyon sa kung ano ang nangyaring pagkakamali sa deworming activity. Nagsasagawa na rin ng review ang DepEd sa kanilang health and safety protocols para matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral. Nagbigay rin sila ng emotional, psychological at logistical support sa pamilya ng biktima. Una rito ay kinumpirma ng DepEd Cavite ang pagkasawi nga ng grade 4 student sa Hugo Perez Elementary School Annex na sumailalim nga sa deworming activity noong 1 linggo. J. Mark, Yes, Manong So, ang resulta, septic shock daw ang resulta kung kinasawi ng estudyante? Infection na nagresulta sa septic shock. Yun ang sinasabing dahilan sa ng pagkasawi itong grade 4 student ka na sumailalim sa deworming activity diyan sa Hugo Perez Elementary School Annex. Hindi ba dapat nagkakaroon muna ng medical evaluation yung mga bata kung kakayanin ba nila o may current na sakit itong mga estudyante na baka makaapekto kapag nagkumuha sila ng anumang vaccine ba yan o deworming ba yan? Siyempre, isa lang yan pero ang dami ng mga estudyante dyan. Kamusta yung ibang estudyante? Dapat, tama yan, Manong Ray. Dapat, yun ang isa sa mga naging talakayan nung nakipag-ugnayan ng eskwelahan doon sa kanilang City Health Office. Dahil yung supply nung pang-purga ay manggagaling doon sa City Health Office ng doon sa Cavite City, Manong Ray. Oo. Kasi malaking usapin yan. Baka mauwi sa pwedeng mauwi sa kapabayaan yan. Yan nangyari yan sapagkat itong mga batang ito umaasa lang naman sa ganyang klase ng serbisyo. Dapat yung mga medical teams o sino man yung mga namumuno dyan nakasiguro na safe yung mga bata. Tama yan, Manong Ray. At isa pa ay yung kailangan nga yung medical evaluation, no? Oo. Dahil yung hindi lahat ng bata, sabi nga ikakayanin yung tapang nung bakuna o kung ano man ang kanilang ite-take, kung kanilang kukunin. Pero sa ngayon, ang sinabi lang ng DepEd ay gumugulong ang investigasyon at tinitingnan kung may nangyari bang pagkakamali o kapabayaan dito sa nangyaring aktibidad. Baka ang isa sa mga tinitingnan dito, Manong Ray, yung mishandling ng mga deworming, mga pamurga na pinamahagi doon sa mga bata. Okay. Kasi deworming yan no? 'Di ba? Yung pagtanggal mo ng mga tabi-tabi sa mga kumakain ng umagang ito, yung mga bulate sa tiyan ng mga bata, 'di ba? Deworming. Tama. Dapat pala, dapat ang ginawa nila diyan, pati sa matatanda, nagbigay sila ng deworming, lalo na doon sa mga involved sa flood control project. Ayan. Talagang maraming bulate yan. Maraming bulate yan. Hindi lang bulate, sawa na yan, yung nando doon. Baka hindi. Baka hindi kayanin ng deworming. Baka hindi kayanin ng deworming yan, baka kailangan muriatic acid na. Hindi, ano lang dahil alam mo, yan din ang frustration ng ating mga kababayan, lalo na doon sa mga nambulsa doon sa flood control projects na yan. Lalo na ngayon,
bumabaha na naman. Oh, Kaya nga. 'di ba? Parang trauma 'yan, bumabalik na naman yung masamang alaala Tama. sa isip at diwa ng ating mga kababayan. Hindi kami magkaaganito kung hindi nyo winaldas ang pera sa flood control project. Tama. At sa tuwing umuulan, ito ang resibo ng kawalangyahang ginawa ng mga tiwali na yan. Yan, okay. Oo. Antabayan na po ninyo, magkakaroon ng problema si J. Mark at si AJ Ignacio dito. One day engagement. One day engagement. One day engagement. Sige. Anyway, pero hindi, nakikiramay tayo dun sa pamilya ng estudyante Tama, na nasawi tama. dyan. Kasi Biruin mo. hindi ano yan, hindi biro-biro yan. Oo. Buhay. Sakit yan, sakit yan. Nakasal lang Oo. Dinala mo yung anak mo, pumayag. Nga pala, may waiver ba yung mga bata? Yung Isa mga pa yan. magulang? Oo, yun nga ang isa sa mga titignan din yan. Oo. Kasi kapag ganyan, dapat nasa tamang proseso rin ang ano yan. Okay. Diba? Ang undertake ng mga ganyang klase aktibidad. So, napakasakit yan para sa isang magulang. Pumayag ka na dumaan sa ganyang proseso, deworming, o sabi mo na vaccination. Ang inaasahan mo, mapapangalagaan mo yung anak mo sa sakit. Tapos ganyan ang mangyayari. Napakasakit yan para sa isang magulang. At isa pa, Manong Ray, ang nakalulungkot nga yan, pwedeng magbunga na yung pangamba naman doon sa yung takot pa ng mga magulang sa mga bakuna. Lalo na, magbabalik yung multo na dengue. Yun! Ayan. Oo. Yan na Dahil naman. kapag ganyan, may nangyayaring ganyan, ibig sabihin, yung tiwala, nawawala. Totoo. Dahil sa mga ganyang insidente. Hindi ba kaya nga bumagsak yung rate ng vaccination dahil sa dengue. Oo. Tama. Ngayon, meron na naman ganitong kaso, kaya dapat magtulungan at masinsinan mag-usap itong sina Secretary Ted Herbosa at si Secretary Sani Angara kung paano nila ma-resolve at maaayos itong ganitong klase ng mga aktibidad. Alright. Okay. Thank you very much, J. Mark, sa report. Thank you so much. Maraming salamat, Manong Ray. Balik sa'yo. Si J. Mark Dagala nagre-report tungkol dito sa naging resulta ng investigasyon sa pagkamatay ng isang estudyante na sumalang sa deworming activity sa Cavite. Nilabas na ng DepEd. So, para lumalabas, septic shock. Septic shock ang naging dahilan. So, napakasakit po niyan para sa isang magulang. 'Di ba? Kahit kaninong magulang na pumayag na magpa-deworm yung anak, o sabihin natin hindi lang deworming, magpa-vaccinate yung anak. Halimbawa, yung mga anti-flu, anti-influenza, ano man vaccine na binibigay. Syempre, ang nasa isip mo, pamayag ako kasi para sa protection ng anak ko to. 'Di ba? Para hindi siya magkasakit. Para lumakas ang katawan niya. Mamaya-maya, ganito ang mangyayari sa bata. So, kaya ko na itanong kagad, wala bang prior medical evaluation sa mga bata bago nagsagawa ng deworming para malaman kung may sakit ba meron bang iniindang sakit yung bata, meron bang mahina ba yung kanyang katawan para tanggapin ano man ang deworming man yan o vaccination man yan bago i-administer kung ano man ang ipapasok mo sa katawan ng bata. Hindi lang ng bata, kundi ng kahit na sinong individual. 'Di ba? So, dapat may ganun. I hope sana merong ganong prosesong ginawa. Dahil kung wala yon, baka merong may issue ng pananagutan. I hope dumaan sa may prosesong ganon. Dahil kung wala, ulitin ko, maaring may pananagutan dyan yung mga nag-administer. Alright, magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ka pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na nga pumara ng sasakyan, minsan, stranded pa. Ano bang buhay to? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa Pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly,
Kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar ang pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Ha? Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Catcalling. Bawal na. Alam ba ninyo na bawal na ang catcalling? Pagsipol, pambabastos, at sexual advances sa mga pampublikong lugar? Ayon sa Safe Spaces Act o Anti-Catcalling Law, ang mga ganitong kilos, kahit pa simpleng biro lang, ay may kaparusahan, multa, community service, at kahit pagkakakulong ang maaaring kaharapin ng lumabag. Tandaan, ang lansangan ay para sa lahat, hindi para bastusin ang mga kababaihan o sino man. Respeto ang puhunan, hindi pambabastos. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng Bagong Pilipinas Kung kayo sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service. We've been trying to contact Secretary Hans Leo Cacdac ng Department of Migrant Workers. Hinggil nga po dito sa pagbubukas ng ika-43 MW office. MW office dyan po sa may Phnom Penh sa Cambodia. Alright, and we were told na pwede siyang tawagan. I think na nag-confirm sa akin kagabi na pwede siyang tawagan. I hope si Secretary Cacdac yung kausap ko kagabi. Pero we've been trying to contact Secretary Cacdac para po particular dito sa issue na ito. Dito sa magandang kaganapan na ito, para sa ika-43 MW office dyan po sa Phnom Penh, Cambodia. And besides that, gusto sana natin makuha ang kanyang reaction sapagkat lumabas na yung recommendation ng Ombudsman tungkol dito kay dating OWA Administrator Arnel Ignacio. Ang rekomendasyon po ng Ombudsman kay dating former OWA Administrator Arnel Ignacio mapailan ng usurpation of official function. Dahil dito sa bilyong pisong halaga na pagbili, yung tinatawag na land deal, I think 1.4 o 1.7 billion ang pesos na halaga na land deal, okay, na ayon po sa ikang reklamo hindi dumaan sa tamang proseso o hindi dumaan sa OWA Board of Trustees at nag-release ng pera. Pero gustong i-apila yan parang gusto mag-file ng motion for reconsideration ang DMW sa pangunahan ni Secretary Hans Leo Cacdac na although tutup din nila yung rekomendasyon ng Ombudsman, kinakailangan mo makapag-file sila ng motion for reconsideration dahil hindi nakita ayon sa DMW. Kaya we're trying also to get Secretary Hans Leo Cacdac dito sa isyong ito. Hindi ba nakita ng Ombudsman yung anggulo na graft and corruption, malversation, and leading to plunder? Dahil bilyong pisong halaga po ito ang pinag-uusapan natin dito. Yun po ang gusto nilang ma-file ng motion for reconsideration na masilip ulit ng Ombudsman yung anggulo ng graft and corruption, malversation, and plunder. Dahil nga po 1 bilyong piso, mahigit ang land deal na ito na kinasangkutan ni former OWA Administrator Arnel Ignacio. Pero hindi naman sinasabi ng Ombudsman na walang kasalanan o walang sala o walang nakitang sala kay former OWA Administrator Arnel Ignacio. Meron pagdating sa usurpation ng kanyang office, So may usurpation. So yan parang meron din pong katapat na kaso, may katapat na criminal case yan. Pero ang mas nakikita ng DMW
That's why we have to talk to Secretary Hans Leo Kakdak about this, to confirm this, kung talaga bang ipupush nila ito. At kung ipupush nila ito, what will happen, di ba? What do they expect to happen kapag ipupush nila ito? Nakikita nilang ipupush pa rin nila itong plunder case, graft and corruption, malversation, and plunder case laban kay former OWA Administrator Arnel Ignacio. Yung bang rekomendasyon ng Ombudsman na usurpation, yung bang rekomendasyon ng Ombudsman na usurpation of legal office, ang kanyang office, usurpation of official function laban kay former OWA Administrator Ignacio ay hindi pa sapat para sa DMW. At kung hindi pa sapat yan, talaga ipupush nila yung graft and corruption and plunder case laban kay Administrator Ignacio, former Administrator Ignacio. So, in as much as we would also want to get in touch with with former Administrator Arnel Ignacio para makuha rin naman ang kanyang reaksyon tungkol dito. So, antabayan na natin yan. Yung mga kaganapan na yan, kung anong mangyayari dyan sa kasong yan ni former OWA Administrator Arnel Ignacio. Okay? So, we're still trying to get in touch with the Secretary Hans Leo Kakdak. Para malaman natin itong mga susunod nilang hakbang tungkol dito. And of course, yung pagbubukas na ika-43 MW office ng DMW dyan sa Phnom Penh sa Cambodia. Maiba ko ng usapan. Gusto kong kamustahin din yung ating mga kababayan sa Bahrain, sa Kuwait, sa Jordan, sa United Arab Emirates, sa Saudi Arabia. Kasi mukhang nagsimula na naman ang mga airstrikes ng Iran dito sa mga bansang nabanggit ko. Bilang pagganti o retaliation ng Iran sa mga airstrikes na ginawa ng US sa kanila. At sinabi po ng Iran na sarado na ulit ang Strait of Hormuz. Kahapon lang, sinabi naman ulit ng Iran na sarado na naman ang Strait of Hormuz until further notice o until hindi makialam ang Amerika sa kanilang pangangasiwa o pagpapatakbo ng Strait of Hormuz. Dahil sinasabi po kasi ng Iran, sila ang may karapatang magpatakbo o mangasiwa ng Strait of Hormuz. Kaya po sila nagpapataw ng toll. Ayan. Toll o anong tawag doon? Toll. Ayaw nilang tawagin toll, service fee, parang ganon. Pero service fee man yan, donation man yan, toll pa rin yan, di ba? Toll pa rin yan. At kapag yan pumayag ang Middle East, ang mga bansa sa Middle East o ang mga kumpanya o mga negosyo na magbayad ng toll sa Iran, dyan sa Strait of Hormuz, hindi na po mapipigilan yung ibang mga bansa na may sakop ng mga waterways na magpataw din ng toll. Mawawala yung tinatawag na freedom of navigation. Di ba? Mawawala yun. So, pag-isipan munang mabuti, dapat pag-isipan pong mabuti ng United Nations, okay, ng mga bansa sa Middle East at mga bansang apektado. Kung papayag ba kayo na magpataw ng toll ang Iran dyan sa Strait of Hormuz? Kapag ginawa po kasi yan, anong pipigil sa Guadalcanal, sa Suez Canal, di ba? O sa iba pang sa Suez Canal, sa Panama Canal, o saan mang kanal na dinadaanan ng mga commercial shipping vessels na may dalang mga produktong langis, mga iba pang produkto, tapos papatawan mo ngayon ng toll, di ba? O ano po 'yon? Karagdagang expenses napapatong sa presyo sa end consumer o sa end user. At pinakamahalaga doon, mawawala yung tinatawag na freedom of navigation. Yan. So, sayang, talagang wala na, hindi na natin makuha si Secretary Hans Leo Kakdak. Maraming salamat po sa oras na pagtutok nyo sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo.
Pero napakahalaga po nung naging panayam natin sa ating embahada at maging sa ating labor attaché sa Cambodia, kay Ambassador Mayo at kay labor attaché Caseda. Maraming salamat po sa kanila. At sa report ni J. Mark Dagala. Again, sa ngalan po ng ating Global na Tayo team, mula po sa ating executive producer na si Stephanie Vicente, kasama si Diesel Nanyong na sinasabing malabong makuha, si Secretary Kakdak. Sabi nila sabi ko nga, ayan, tuloy kayo kasi, ganyan kayo ng ganyan. Ayan, hindi tuloy na. Don't worry, bibigay ko pangalan ninyo kay Sec Kakdak. maraming salamat din sa ating Master Control, si Miss Susan Aison, at sa ating Wirecast Operator, si JP. Kasi huwag kayong kontra ng kontra. Kontra tuloy ng kontra. Nagkatotoo tuloy. Stephanie Vicente at Drizzle Nanyong. Yan. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Antabayan ng iba pang mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service. Muli po, hanggang sa susunod na edisyon ng Global na Tayo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.